Gagawin ko naman ngayon ay magsiseparate po ako ng relay. Yung isang relay po ay gagawin ko pong dalawa dahil nasusunog po, hindi po kaya ng isang relay yung park light. So itong park light po kasi ay nagsama-sama na po yung sa harap ng sasakyan at saka sa likod, since malaking sasakyan po to ay bali overload na po siya. So ayan po yung mga ilaw niya. Yan, magmula po dito, yan, ito, dito pa, plus yung tail lamp pa. So napakarami po siya. Yan. Ito. So diyan pa lang po ay talagang loaded na po siya sa isang relay. At ito po yung harapan. So yan. At ito pa. So nagsama-sama po yan. Ito pa. So mataas po yung ano nito dahil halogen po yan. Ito po yung pinaka fog lamp. So hindi po kakayanin ng isang relay. So ngayon ko lang po na-discover dahil iba po yung nag general wiring repair nito. So yung mga nagdaang video po ay kung natatandaan nyo po itong fuse box na to ay pinalitan ko, pero hindi po nagtagal ay mayroon na naman po indikasyon na sisirain na naman niya. So ngayon ko po na discover ay pinagsama-sama pala yung mga front na rear park light, pinagsama-sama niya. So talagang magkakaroon po ng problema. At ang gagawin ko po ngayon ay magdadagdag po ako ng relay. Paghiwalayin ko po. At yung supply naman ay kukuha na lang po ako dito sa pinaka main ng fuse box. At hindi na po ako kukuha dito sa isang sa pinaka original niyang wiring. Yung power input po ng relay na to ay dito ko po kukunin, pero yung trigger line po ng relay na to ay dito pa rin po ako kukuha. So ang mangyayari po hindi na po mataas ang load ng papasok dito. Bali gagawin ko na lang po trigger line para iisa lang po yung switch niya. Trigger line, pero yung input papuntang ilaw ay gagaling po dito sa pinaka main. So wala pong kinalaman yung pagpasok dito, basta mag-activate lang po itong relay na to. Once na mag-switch on din po yung body ay magti-trigger din po ito. Pero yung papasok po ng kuryente ay separate po sila. So lilinyahan ko po siya. At ayan po yung hindi na po magtatagal na naman kung pababayaan ay sisirain na naman. So ganun na ganun din po yung dati, kasi overload na po siya. So ito na po yung ginawa ko.
Bali hindi pa po final itong pagka-wrapping na to. Kailangan na bago po natin balutin ay matest po muna natin. Yan. So ang ginawa ko po dito ay naging dalawa na po yung relay ito at saka itong isa. Dati po kasi ay isang relay lang, ito lang. Pagkatapos isang fuse lang, ito lang ang ginamit. Yan, so nahihirapan po yung fuse at nag-iinit yung wire. So ang ginawa ko po ay itong fuse na to ay para dito at itong isa naman ay para naman dito sa ilaw sa harap. Pero yung switch po ay iisa lang. Once na gumana po itong relay na to, gagana rin po itong isa dahil isa lang po yung trigger line nila. So ikinunik ko po sa ano. So ititesting po natin. Ito po yung switch nya. At ayan po yung ilaw, gumana na. Yung sa body po. So ito na po yung isa. Itatap po natin para sumabay din po siya. Tingnan po muna natin kung sumabay siya. So wala. Pag pinap po natin to, dapat sumabay po siya. Yan. So gumana po siya. Yan. Tanggalin po natin. So ibig sabihin po magkaiwalay na po sila. Wala na pong chance na iinit pa po yung wire at yung fuse terminal kasi magkaiba na po sila. So okay na po yan. At hindi ko na po ipapakita yung pag-fix ko ng kabuuan nito dahil haba na po ng haba yung video natin. So ganun po yung ginawa ko at nakapalit na po ako nito dati. So natutunaw po at ngayon ko po na-discover na talagang may mali po sa tama po yung connection. Kailangan pinagsama-sama po lahat ng ilaw harap ng sasakyan at likod. So hindi na po kaya ng fuse at yung fuse terminal. I think natutunaw po siya sa sobrang init.
overload na po siya. At pinaghiwalay ko po. Yan, okay na po yan. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.